Hello mga bebs, welcome back sa aking channel. Sobrang late na rin tayo ulit mag-vlog. Galing tayo ng church. So kaninang umaga hindi na ako nakapag-vlog mga bebs. So anong oras na? Mag-alas 4 na, galing tayo ng church. So nagsimba sila Marlene, tas si Coco, ayan oh. Ayan, so galing tayo ng church mga bebs. Nandiyan na pala yung pastor namin, dumating na. Tapos, meron silang dalang original mocha, classic, na nakalagay doon sa sa kusina kung sinong gustong uminom ng ganyan. Tapos ako, ginawa ko, kumuha na lang ako ng isa, titikman ko dito sa bahay. Tapos sa church, nagbigay sila ng ulam, mga bebs. Ito ay yung ulam namin kanina mga bebs, tanghalian. Ano to, tawag nito? Coco yung camera ko Ito ay bibe. Tapos ito naman ay sabaw mga bebs. Ito na lang siguro yung aming dinner mga bebs. Para makain yan. Ito yung dinner namin tonight. Tapos namili din tayo ng konti mga bebs sa Asian store. Grabe ang mahal na ng mga bilihin. So, sa Asian store, hindi ako masyadong namili kasi ang mahal. Naghahanap talaga ako ng Eskinol. Wala talagang Eskinol, mga bebs, na tinda. Baka talagang wala. Tapos, ito na nga. Wait lang. Ito naman ay galing din sa galing to dito sa binilan namin ng fruit store. Kasi bumili kami ng isang box na apple. Mamaya ipakita ko sa inyo yan. So, ito yung nabili natin sa Asian store. 3 piatos, mga bebs. Isang cheese at isang onion. Kasi nagustuhan ni Mr. yung piatos. At saka yung mga bata. So, ayan, piatos. Tapos, bumili ako ng 2 pansit canton. Kasama ko pala si Merlin nagpunta ng Asian store. Ayan, 2 pansit canton. Siya rin bumili siya. Tapos, all-purpose cream. Ayan, mga bebs, isa. Ito na pala yun, no? Akala ko Nestle cream na Yan na pala yung tawag dyan. And then, bumili din ako ng Grahams na biscuit. Kasi parang gusto kong gawin, mango float yung mangga ko dito na hinog na. Tapos bumili na rin ako nito. Kasi meron na rin naman akong condense. Ayan, okay na. Tignan natin kung gawin ba natin or hindi. Tignan ko. Tapos bumili din ako ng Bear Brand kasi naubusan na, grabe ang mahal ng Bear Brand. Ilang grams to?
So, 7,500, 300 grams. 300 grams, pero ang konti. So, ayan, ako lang naman nag-aano niyan And then, bumili ako ulit ng sinigang mix. Nakabili na tayo doon sa nakaraan sa Asian store. Saturday ba yon? Kahapon ba? Lumabas ba kami kahapon? Oo. Ayan, bumili din ako ng isa pa ulit ng sinigang mix. Kasi mahilig tayong magsinigang, kaya dinagdagan ko. Tapos bumili din ako ng magic sarap para maubusan man, meron tayong stock. Ayan. Tapos meron pa tayong orange dito. So, ayun. Tapos, may binigay, ito pala. Dito sa store naman mga bebs, malapit sa amin, bumili si Mr. ng cabbage. Ayan, cabbage mga bebs. Cabbage. Ilagay ko na lang sa plastic. Ay, hindi. Mamaya na. Pakita ko kasi sa inyo. And then, ito yung lalagyan naman na may binigay ako kila pastor. So, binigay na nila sa akin kanina. Tapos may binigay ulit sa akin si asawa ni pastor. Ayan, yes. Babasagin. Ito ang gusto ko mga bebs. So, ang ganda. Babasagin siya. Dalawa to actually mga bebs. So, tag-isa kami ni Merlin na ganito. Ayan. Lalagyan ng kimchi, ng mga ano-ano. Tapos meron pa tayong nabili dito. Coco, alis dyan. Coco. Ayan, bumili tayo ng juice, Fanta. Orange. Ano ba kasi? Grapes. Ayan. Tapos, milk, mga bebs. Milk. Isa lang binili ni Mr. na milk. And then, isang potato, mga bebs. Medyo masakit yung pakiramdam ko, mga bebs. Kasi nga, di ba yung lalamunan ko. Tapos yung dito ko, ang sakit-sakit, oh. Ay, sinaantok ako. Tapos, mga bebs, luya. And then, ito mga bebs, ano bang tawag dito? Baguio cabbage ba yun? Ayan. Pangsinigang din to mga bebs. Pangsinigang. Tapos silin green. Silin na green mga bebs. Ang mahal. Doon sa sa Nongyup, isang ganun na. Ang dami, oh. Wala kasi ako makita kahapon. Nung kahapon ba yun? Tapos ito lemon mga bebs. Bumili din ako. Ito lemon. Mura lang siya. Pag kailangan ng lemon, at least meron tayo. Tapos binilang ko rin sila mga bata ng sausage, mga bebs. Ayan. So, ayun lang yung napamili natin for today's video. Magkano to? 21,580. Tapos sa Asian store naman is 29,000 mahigit, mga bebs. Ayan. So, ilalagay na lang natin dyan kung magkano yung napamili natin. Mga bebs, lahat ng mga napamili natin, hindi ko pa napakita sa inyo yung apple na binili ni Mr. Ang mahal ng apple, binili talaga niya isang box. Ayun mga bebs, oh. Ang mga napamili natin. Ang mahal-mahal. Sa Asian store, napakamahal. Bili sana ako ng feminine wash ko. Meron pa naman ako, kaya lang mag-reserve sana. Kaya lang ang mahal din, 7,900. Kaya sabi ko, next time na lang kapag kapag ubos na talaga siya, doon ako bibili. Tapos ito pala yung apple, mga bebs, na binili ni Mr. na apple. Isang box talaga. Tinuruan kami kung paano maging matagal yung apple, yung hindi masisira. So, ito, isang box na apple, mga bebs. So, buksan natin. Pakita ko sa inyo. Kasi mahilig kami in the morning, almusal ng apple, mga bebs. Hindi ba? Bawat morning, isang piraso, tapos sinahati ko yon. So, si Echan kasi, mga bebs, mahilig din siya sa mansanas. Tsaka si Mr. din. Ako kasi isang hiwa lang, mga bebs, dahil pag kumakain ako ng apple or ano pa mang prutas, nangangati yung labi ko at saka yung aking dila. Dati naman, ang takaw ko sa apple, ngayon lang. Kasi nga, nung bata tayo, mag-a-apple lang tayo kapag Pasko, kapag New Year, dun lang makakatikim ng apple. Ngayon dito, syempre, iba na, nabibili mo na yung gusto mo, di ba? Kaya siguro nagsasawa yung
tiyan ko. Ayan, kumuha tayo ng kutsilyo mga bebs kasi nga, hindi ko mabuksan. So mamaya mga bebs, ibabalot ko to isa-isa daw sabi niya sa plastic na puti. Tagi-isa tas ilalagay siya sa rep. Yung bawat isang piraso na apple. So mamaya ibabalot ko to. Ang dami oh. Wow. Wow. Tignan nyo. Tignan nyo, ang dami mga bebs, di ba? Wow. Ang daming apples. Alam nyo ba mga bebs kung magkano to? Yung isang box na to, 100,000 won. So, ilalagay natin dyan kung magkano yung 100, 100,000 won. Wow! Oh, ang sarap. Mga bebs, oh. Kung malapit lang si mama dito, oh, tsaka yung mga pamangkin ko, makakain sila ng apple. Diba? So, ayan mga bebs, ayusin ko muna yung mga kalat doon, tas mamaya ko na to aasikasuhin. Babalot natin sa sa plastic mamaya mga bebs. Ayan ang isang box na apple. Ang dami. Hello mga bebs, hindi na ako nag-mic. So ayan, nabalot ko na isa-isa yung mga mansanas mga bebs. Sabi kasi tinuruan kami doon sa kung saan namin binili to. Balutin daw namin ng plastic, ito daw yung puti. Bali hiwa-hiwalay para matagal daw masira at matagal ang tawag nito, yung magi-stay siya, yung hindi masisira agad, ganun. So ilalagay ko na siya dito sa rep mga bebs, yung mga apple na inano ko, ayan, mga apple, mga bebs. Pag thumbnail tayo, ayan. So, ito, ilalagay ko na sa rep yung ating mga apples. Naglagay ako ng space ng mga apple, mga bebs. Dahan-dahan lang. Nagtira ako ng isa, kasi gustong tikman ni Mr. yung apple. Kung masarap nga ba. Ayan. So, marami tayong stock na apple. At least kahit isang buwan. Sana lang hindi masira. Diba? So ilalagay ko na siya dito mga bebs. Ang dami pa, oh. Ang dami. Ang daming apple. Sagana tayo sa apple mga bebs. Sagana tayo sa apple. Every morning isang apple. Kasi nahati-hati ko naman yan eh. Kaya medyo magtatagal itong apples natin. Pakita ko sa inyo mga bebs katapos natin. Sana mag-gasya sila. Sana mag-gasya. Isag pa natin doon yung iba. Sana hindi siya pawisan. Kapag pinawisan pa, naka-plastic pa naman. Pero mas maganda yung foil, diba? Katulad nung sayote ko mga bebs. Hanggang ngayon meron pa akong sayote. Kasi binalot ko siya sa foil. Ilang buwan na yun mga bebs, yung sayote ko. Andyan pa din. Meron pa akong natitirang 3 yata o 4 na sayote. Mga bebs. At okay na okay pa. Fresh pang tignan mga bebs. So ayan mga bebs, yung ating apple. Pakita ko sa inyo. Ayan. So punong-puno na naman tayo. Punong-puno tayo ng apple dito. Dati punong-puno tayo ng sayote. Ayan. Tapos ito pala, bukas gagawa ako ulit ng radish kimchi. Kasi nga yung ginawa ko, naubos na nila. Gustong-gusto nila. Kaya ito, 4 yung binili ko mga bebs para gagawa ako ng radish kimchi tomorrow mga bebs. So ayan mga bebs, ito na yung ating apple. Ayan.
Dami, punong-puno. So hello mga So hello mga bebs, welcome back sa aking channel. Ayan, ano bang tawag nito? Kahapon di tayo nag-vlog, pero last day meron tayong konting video. Ayun, so isasama ko na lang. Siguro ito yung Sunday na video natin. Oo, Sunday siguro to. Ayun, Sunday. So, isasama ko na lang siya dito. So, ngayon po ay Wednesday. Hello po sa inyong lahat. Nagpahinga muna ako ng isang araw. Ay, isang araw ba? Hindi isang araw. Monday and Tuesday, yan, nagpahinga tayo. Okay lang naman kasi meron tayong mga naka-premiere dyan. Kaya, ayun, napanood nyo na yung mga naka-premiere na yun, mga last video natin. Ayan, meron kasi mga comments na nagtatanong at curious, ayan, na hindi ko nasasagot hindi ako nakakapag-reply. Nag-reply lang, nag-heart lang ako. So ayun, ngayon ay magsasagot tayo sa comment ng ating mga kaibigan dito sa ating YouTube. Ayan, yung ito hindi naman to seryoso. Pero yung next seryoso yun, mga peeps. Ito kay Sis Divina Robertson Vlogs. Ayan, so subscribe nyo po siya. Ayan, nasa Canada. Ayan, so si Sis, tungkol naman to sa salamin. Sa salamin sa mata. Ayan, sabi niya, Bebs, nung nakaraan, nagpasukat ako ng salamin, far-sighted ako. Ang napili ko, progressive. Yung gusto ko na lens ay malaki. Ang advice sa akin kapag progressive, hindi advisable na big lens kasi mahihirapan ang mata. Ano advice mo, Bebs? Kasi matagal ka nang ginagamit ng big lens. Ayan. So, 3 days ago na to mga Bebs yung kanyang comment. So, ngayon lang ako makakasagot. Kasi ako kasi Bebs Divina. Ayun kasi sis, yung salamin ko kasi dati ay wala siyang grado. Wala siyang grado. Yung pang lang talaga siya sa yung blue light lang talaga yung salamin ko dati. Tapos, syempre, pumasok tayo sa pagbablog. Syempre, na-expose yung mata natin sa kaka-edit, 'di ba? So, yung mata natin. Kaya, ayun, medyo karamihan naman sa mga ganito, yung mga nagkakaroon sila ng far-sighted, nearsighted, ganun. So, ang akin kasi ay nearsighted. So, ngayon, hindi ko na kasi matiis, lalo na kapag nag-i-edit ako, nahihirapan ako, lalo na kasi nga yung nearsighted ko, hirap. Pag nag-i-edit ako, dapat malapit yung cellphone, diba? Alangan naman nag-i-edit ako nakalayo, diba? So, hindi ko na talaga kaya ito, nagpagawa na talaga ako mga Bebs kasi dati naman nagpagawa ako yung reading glass lang siya, yung pagkatapos mong gamitin, tatanggalin mo siya, hindi mo siya magagamit hindi mo talaga siya magagamit ng everyday na nakasuot siya sa mata mo. Ang reading glass kasi, pagka, kunyari, magbabasa ka, mag-edit ka, iyon lang gagamitin mo. Pagkatapos, tatanggalin mo na siya. So, ayoko ng ganun. Gusto ko talaga yung sinusuot ko na talaga siya. Gaya nito, yung matagal na suot na talaga. Every paggising pa lang sa umaga, nakasuot na siya hanggang sa matulog na. Tatanggalin na. Ganun yung gusto ko. Sabi ko kay Mister. Kaya, ayun, nahirapan kasi ako mag-edit mga Bebs dahil nga nearsighted ako. So, kailangan ko mag-edit ng nakikita ko, hindi yung blurred yung nakikita ko, 'di ba? So, kaya sabi ko, magpapagawa na talaga ako ng salamin. Buti na lang mga Bebs, yun nga kung napanood nyo, yung previous vlog natin na nagpagawa ako. In-advise sa akin na, yun nga, kasi nga, ganun din yung gamit niya sa mata niya, yung salamin na yun. At, ngayon, yung merong grado mga Bebs ay dito lang siya sa baba mga Bebs. Dito lang siya nilagay. So, maliit lang siya na para kapag nag-edit ako at para pag malapit nakikita ko. Yun dito sa taas mga Bebs, wala siyang grado. Kaya pagka titingin ka sa
doon sa malayo, makikita mo pa rin, may makikita ka pa rin. Pero pagka tinaas mo siyang ganyan, mga bebs, tas tumingin ka sa malayo, wala, blurred siya. Pero pagka gaganon ka mga bebs, or gaganon ka, makikita mo talaga kasi nga dito nilagay yung pang nearsighted na grado. So ito mga bebs, hindi ako naiirapan sa malaking lens kasi nga sanay na rin naman ako yung mata ko. Dahil matagal na akong talagang gumagamit talaga ako yung malalaking lens na, kaya nasanay na yung mata ko. Ikaw sis, kung ano yung in-advise sa'yo, pero mas maganda talaga sis yung malaking lens yung gagamitin mo. Kasi sis, sanayan lang talaga yan sa yung salamin, kung sanay ka ba sa maliit or sa malaki. Kasi kung sinanay mo talaga sa malaking lens yung mata mo, masasanay ka kahit ano pa yung ilagay sa'yo na eyeglasses. Ako kasi talagang sanay ako sa malaking eyeglasses magmula nung nagkaroon ng problema yung mata ko, naging kahit sa mga anak ko, 'di ba, ang lalaki ng mga lens nila kasi nga sanay sila. Tsaka ang pangit kasi tingnan mga bebs kapag maliit yung salamin, para kang hindi naman sa parang nakakatanda siyang tignan pagka maliit yung lens niya. Yung chat, tapos maliit yung frame, nakakatanda siyang tignan mga bebs. I-try mo sis na medyo malaki. At saka sabihin mo sa yung ganun din yung gawin nila, yung katulad sa akin, yung ilalagay dito sa ilalim. Alam naman siguro nila yan. Pero kasi mga bebs, sa iba kasi nagpatry ako magpagawa ng salamin, di ba nga hindi ako nagawa doon sa isa. Dahil nga parang mas gusto nilang gawin sa akin yung yung tawag nito, yung reading glass lang. Sabi ko, nagpagawa na rin ako sa kanila ng reading glass. Hindi ko man talaga nagamit dahil pag sinusuot ko, nahihilo ako, lalo na pag pag may gagawin ka lang, doon mo lang siya isusuot. Yung ganun na, ayoko talaga yung ganun mga bebs. So, ayun yung advice ko sis. Kung saan yung mata mo sis, i-try mo kung saan komportable yung mata mo. At saka kung na lang yung advice nung yung advice nung sa optical, ayan, i-try mo lang. Pero advice ko, mas maganda yung yung malaking lens. Komportable kaysa yung maliit na lens at maliit na frame. Mas comfortable yung malaki at saka nakakaganda. So ayan, tapos meron pa tayong isang tanong si Sis Marilyn. Ayan, medyo siya, private, pero matagal na rin naman yun. So ayan, sabihin ko na sa inyo kasi maraming mga nagtatanong, mga nagtataka. So dapat na nating i-share, sabihin. Kasi nga ayun nga, kasi marami na rin nakakapansin na ganun na nga, na ini-ignore ko na lang, pero kailangan kong sabihin kasi nga para alam nyo naman na hindi na kayo magtatanong, ganun. So ito yung tanong ni sis. So sasabihin na natin. Total, ganun na wala na. So ito, hindi pala 2 days ago pa to, hindi pala kasama sis yung kapatid mong isa, yung lalaki. Pero hindi ko natatanungin dahil hindi masyado, dahilan, masyado ng personal. Dati kasi noon lagi kayo magkakasama sa galaan. Nakakapanibago lang, sana maging okay na ang lahat. God bless sis sa family. Pero kailangan ko nang sagutin para malaman nyo na. Ayun. So matagal na to mga bebs na, 'di ba, every time na merong pupunta sila ate ko dito, silang dalawa na lang, si kuya at si ate, 'di ba? Tapos pag may holidays tulad nung nakarang holidays, wala siya, 'di ba? Hindi namin kasama. Kasi dati nakikita nyo naman kapag holidays, laging lagi siyang nandyan, kasama namin siya. Ayan, ganito kasi mga bebs, kung naalala nyo, 'di ba, nung umuwi kami ng Pilipinas, kasama namin siya, umuwi kami. So, bumalik kami ng Korea, kami lang 4 ng mga bata at si Mr. So, naiwan siya kasi nga bakasyon niya ng renewal ng kanyang dito sa Korea. So, 3 months siya nag-stay doon sa Pilipinas. Ayan, kailangan na nating ilabas to. At wala nang itago. So, ayun, ang nangyari mga bebs,
Kasi nung kikwento ko na, total, bulgar naman na sa lahat eh, sa amin sa Pilipinas. So, ibubulgar na natin to mga bebs. So, ayan, so, magmula nung umuwi kami ng Pilipinas mga bebs, hindi na siya, nagsabay kami umuwi, diba? So, okay kami, lahat, okay. Pero, hindi siya umuwi ng bahay kila mama, sa nanay ko. So, umuwi siya ng diretso sa jowa niya. So, ang jowa niya, mag 1 year pa lang sila mga bebs. So, doon na siya nag-stay hanggang sa 3 months, hanggang sa bumalik siya dito. Siyempre, may mga konting tampuhan, ganyan, dahil nga, siyempre, nagtampo yung nanay ko, at saka yung stepfather ko, yung tatay niya, nagtampo dahil nga sa, dapat, mag-stay siya sa amin sa bahay nila, mama at papa. Dahil, lalo na, mga bebs, kahit na ba meron na siyang, nasa edad na siya, diba? Alam niya na yung niya, pero, hindi pa naman sila kasal. So, doon siya nag-stay mga bebs hanggang sa matapos yung bakasyon niya ng 3 months, doon talaga siya nag-stay. Hindi siya, pupunta man siya ng bahay, magbigay lang siya ng mga pera, pangkain, pang budget, ganon. Tapos, parang pag nandoon siya, agad-agad din siyang umaalis, hindi man umiinit yung puwet niya sa upuan. So, syempre, din yung nanay ko, nagtatampo, nasasaktan dahil sa nangyari. So ngayon, nung nandun kami, okay pa naman kami mga babes, okay pa kami. Kailangan ko na tong ikwento kahit na privacy to. Pero kailangan na, dahil marami nang nagtatanong eh. So ayoko na siyang itago. So ayun, so hanggang sa bumalik na kami dito, ganun pa din, dun pa rin siya naka-stay. Kasi nga, ang niya ay maliit daw yung bahay, wala daw siyang tutulugan. Kahit naman noong maliliit kami mga bebs, yung bahay namin kubo lang, ilang tao kami doon, nagkakasya kami, 'di ba? Nagkakasya kami mga bebs, kahit na nakabaluktutan kami matulog, pinagkakasya yan ng nanay ko. Pero ngayon, medyo lumaki naman na yung bahay, ilang kwarto na yun, 'di ba? So, isa lang siya, hindi ba siya magkakasya doon sa bahay, tas nandun lang kami. Siyempre, masayang nanay ko dahil mag-i-stay siya, magbakasyon siya, dapat kasama niya yung pamilya niya, hindi yung jowa niya at ibang pamilya ng jowa niya. So, ayun, doon siya nag-stay. So, nakabalik na kami. Siyempre, nakabalik na kami sa Korea, dapat bumalik na siya, umuwi na siya sa bahay dahil nga wala na kami doon. So, may ma-stayan na siya doon sa kwarto din ng kung saan kami nag-stay habang nandun kami. So, dapat bumalik na siya, di ba? Hindi pa rin siya bumalik mga bebs. Doon pa rin talaga siya nag-stay hanggang sa makabalik siya dito. And, one time, bumili din siya ng Siyempre, yung ate ko na nagagalit din, yung ate ko dito na stress siya dahil sa ginawa niya sa family. At ginawa nung babae niya sa pamilya namin. Hanggang tapos nga, hindi ko nagkikwento lahat mga babes kasi nga masyado ng personal. So ayun, nung nandito na kami, tapos ayun, may nagawa din siya sa Pilipinas na hindi rin nagustuhan ng nanay ko, ng tatay ko, ng ate ko, lahat kami mga babes ng pamilya, buong pamilya. Parang niya pa talaga yung babae niya, kinonsinti niya talaga. So, ngayon ay parang tinakwil niya na kami na parang wala na talaga siyang pamilya mga bebs. Wala na siyang ate, wala na siyang nanay, wala na siyang tatay, mga kapatid, lahat mga bebs. Kahit yung mga tito niya sa tatay niya, nagalit din dahil sa ginawa niya sa amin, ginawa nung babae niya sa amin mga bebs. Dahil doon sa babae niya, yung babae niya pinag-away niya kaming lahat. At para mawalan siya ng gana sa aming pamilya. Ayun ang nangyari mga bebs. So hanggang sa bumalik siya dito mga bebs, ayun nga,
nung una, medyo okay pa. Tapos, ayun nga, di ba, nagbigay siya ng pasalubong. Stiko. Stiko, mga bebs. Kahit naman dito sa Asian store, merong stiko. Ayan. Tapos, ayun, si ate ko, syempre, galit na galit siya. Yung parang feeling niya, wala siyang utang na loob. Na, syempre, kung wala yung ate ko, hindi naman siya makakarating dito, di ba? Kung ako lang, mga bebs, hindi ko naman siya matutulungan na makapag-apply dito, makarating dito dahil alam nyo naman, mga bebs, wala akong trabaho. Si Mr. lang talaga yung bumubuhay sa amin. Kaya hindi ko siya matutulungan. So, syempre, si ate ko dito yung panganay, siya lahat yung gumastos, mga bebs, sa pagpunta niya dito, pag-apply niya dito, lahat, mga bebs, siya. Kahit nga sa ex niya, 'di ba? Sa ex niya na naging ka-live-in, si ate ko pa rin. Lahat si ate ko, mga bebs. Syempre, si ate ko lahat. So, syempre, masakit sa kanya yung ginawa niya. Na wala siyang utang na loob sa ginawa niya. Porket nagkaroon siya ng ganito, hindi naman kalakihan. Yung feeling niya ba na mayaman na siya. So, hindi naman kalakihan ng niya. Parang feeling niya mayaman na siya sa nangyayari sa kanyang biyaya. Akala niya yung forever siya nandito sa Korea. Yung ganun ba? Yun yung feeling niya. So, ayun, nakabili din siya ng lupa. At yung lupa na yun ay doon malapit din sa kanyang jowa. Kasi nga, mga bebs, merong gusto si nanay ko na sa kanya na ibilan siya ng lupa yung nanay ko. Kahit maliit lang ba, tsaka yung tatay ko, kahit maliit na lupa lang para makapagtanim-tanim yung tatay ko, gulay-gulay sila, makapaggawa ng maliit na kubo sa lupa. Para yung, lalo na tumatanda na yung mga parents namin, may gusto nila yung yung simpleng buhay. Gusto nila yung nakakapagtanim, nakakapag-relax sila, meron silang ginagawa. Ganun yung gusto sana ng nanay ko. Kaya lang, mga bebs, ang nangyari, bumili siya ng lupa malapit dun sa babae niya. At syempre hindi yun mapapakinabangan dahil malayo doon. At saka hindi makapunta yung nanay ko dun, tsaka yung tatay ko everyday, di ba? Doon talaga sa malayo siya bumili. Yung inisip talaga niya yung babae niya kaysa yung kanyang mga magulang, lalo na tumatanda na yung nanay ko tsaka tatay ko. Syempre masama yung loob ng tatay niya. Kaya ayun, mga bebs, at nagkagulo ang pamilya. Kaya magmula nun, lahat nung kahit sa Facebook, ayun nga, napansin nyo mga bebs, nandito yung kotse namin na black, diba, binili niya yun sa amin. So, feeling siguro niya, yung binigay niya na pera na yun na binigay niya sa amin na pera para sa kotse, ay ginastos namin, hindi, mga bebs. Kasi nga marami ding penalty tong sasakyan, marami ding kulang pa sa bayad. Yun lahat, mga bebs, napunta doon sa sasakyan. Hindi namin yun pinangkain, hindi namin pinang-shopping. Punta lahat yun sa sasakyan. So, ang nangyari, pagdating niya dito, siguro nung nagkagulo na, nag-away-away na, ayun, binalik niya yung sasakyan. Sinakto niya, mga bebs, na Sunday, nasa church kami. So, nagchat-chat siya sa akin na, ibalik niya yung sasakyan, ganito, ganyan, tapos, bigay yung pera. Feeling niya, yung pagbigay, agad ibibigay yung pera. Alam naman niya na, wala pa nung trabaho si Mr. mga bebs, diba? Tsaka galing namin ng Pilipinas. Tapos, yun, hinatid niya yung sasakyan. Wala kami sa bahay, mga bebs. Iniwan niya lang sa baba. Tapos yung susi, nilagay niya lang sa labas. Yung ganon, yung hindi siya nagrespeto sa amin. Lalo na hindi siya nagrespeto sa asawa ko, mga bebs. Lalo na ibang lahi itong asawa ko, diba? Koreano. Wala siyang respeto. Hindi siya man lang nag-wait, yun bang nag-hello, wala siyang manner, mga bebs. Nawalan siya ng manner magmula nung nagkilala niya yung babae niya.
Hindi naman siya dati ganyan mga bebs eh. Hindi siya ganyan. Magmula lang nung nakilala niya yung babae na yan. So ayun mga bebs, binalik niya yung sasakyan. Gusto niya ibenta namin agad, maibigay yung pera. Sabi ko naman kung mabebenta yan, hindi namin bibigay sa kanya. Ibibigay namin sa nanay ko at saka sa tatay ko. Dahil mga bebs, wala, nag-ano na rin siya magbigay sa pamilya ko. Sa nanay at tatay niya. Wala na rin. So, napunta na naman ulit yung responsibilidad sa ate ko. Kaya alam nyo ba mga bebs, kaya tinulungan niya ng ate ko para matulungan niya din yung ate ko. Kasi nga, yung ate ko, mulat sa pool mga bebs, nung maliliit kami, siya na lahat yung bumubuhay sa amin. Wala na siyang pahinga mga bebs, siya na lahat. So kaya dinala niya dito yung kapatid ko para makatulong siya sa nanay ko, sa tatay ko, sa ate ko syempre, para makaluwag-luwag naman yung ate ko dahil meron din siyang mga anak na dapat niyang pag-aralin. Lalo na 3 sila. So syempre may edad na tong ate ko. Kailangan niya ding mag-ipon para sa pamilya niya mga bebs. Hindi yung buong pamilya niya, sakop niya. Siyempre may pamilya na din si ate ko. Siya, binata pa naman siya mga bebs. Kailangan niya talagang magbigay ng suporta sa nanay at tatay namin dahil binata pa siya. Pero hindi yun nangyayari mga bebs. Si ate ko pa rin, lalo na ngayon nagkagulo. So si ate ko na naman mga bebs ang sumusuporta sa ate ko, sa mga nanay at tatay ko. So ayun mga bebs, sana naintindihan nyo. Kaya ito, hindi namin siya kasama. Dahil lahat na blinak niya na lahat sa Facebook mga bebs. So wala na kaming contact. Kahit na nandito siya, wala na. Hindi na kami nag-uusap. So siguro feeling niya wala na siyang, parang sa amin wala na siyang, para sa kanya wala na siyang pamilya, yung ganun. Kinalimutan niya na kami. So wala tayong magagawa. Iyon ang gusto niya. Iyon ang pinili niyang buhay. Pinili niya yung babae niya kaysa sa pamilya niya. Siguro, ganyan talaga kasi nga may pera tong kapatid ko. Kaya, alam nyo, grabe yung babae na yan. Sinira niya yung pamilya namin. Siya talaga yung gumawa ng gulo sa pamilya namin. Kaya nagkaganito kami dahil sa babae niya. Yung babae niya mga bebs ang gumawa ng gulo sa amin. Kaya nagkahiwa-hiwalay kaming lahat, magkakapatid. Nagkagulo kami. Ayun mga bebs, nasabi ko na sa inyo. At least na naluha man ako pero pinigil ko na dahil wala eh. So, ayun. Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit every time na holidays or nandito sila ate, hindi siya kasama. So, ayun. Parang wala na kaming kapatid na lalaki mga bebs. So kami na lang din. Magkaapat na babae. Kami na lang ang natira. Wala na. Tinakwil niya na kaming magkakapatid pati nanay niya. So sana masaya siya sa ginawa niya. Sana masaya yung babae sa ginawa niya sa aming pamilya. Sana tuloy-tuloy yung nila, pagmamahalan nila. Ay, nako. Ayan, sana naintindihan yung mga bebs. Kaya, minsan tahimik ako sa mga comments niyo na nagtatanong. So, ngayon, alam niyo na mga bebs na yung nangyari sa aming pamilya. Sobrang masakit din mga bebs. Kasi nga, siya na lang yung nag-iisa naming kapatid na lalaki. Tas ganito pa yung mangyayari sa amin, di ba? Iniisip din namin mga bebs. Minsan, iniisip ko din, bakit naging ganito yung sitwasyon naming magkakapatid. Ang pangarap namin noon mga bebs, kung may konting away, magkakapatid, gusto namin yung gusto namin yung magkaayos agad.
Yung ayaw namin yung magkakaaway kami magkakapatid mga bebs. Pero wala, hindi natupad yung pangarap namin. Nag-away-away pa din. Ayaw namin nun magaya sa mga kapatid ng nanay ko dati mga bebs. Puro sila nag-aaway. Pero nangyari mga babes. Siyempre masakit din sa nanay namin yan, tsaka sa tatay namin yung nag-aaway yung mga anak niya, di ba? Yung hindi nagkakasundo. Pero malay natin, di ba? Siyempre, magkakapatid kami. Siyempre, hindi pa rin matitiis. Sana, magkaayos pa din kami mga bebs dahil ayaw namin yung ganito. Ewan ko sa, yung ate ko kasi mga bebs, sobrang din yun. Matapang talaga yun yung ate ko. Hindi ko lang alam kung mapapatawad niya yung kapatid ko dahil sa ginawa niya sa amin. Dahil sinasabi na rin ng ate ko na kapag nag-sorry siya or wala na talaga. Ayaw na ng ate ko mga babes. Yun lang yung masakit, yung nag-give up na talaga yung ate ko sa kanya. Ayun mga babes, pasensya na kayo, napaiyak ako kasi sobrang sakit talaga yung nangyari sa aming magkakapatid. Nagkagulo kami, pamilya. Ayan. So, alam na ng buong mundo mga babes yung problema namin. So, ayun mga babes, nakwento ko na. Sana sis at sa mga nagtatanong, ayan, sana maintindihan nyo na kung bakit hindi namin siya kasama sa aming bakasyon. So, ayun yung nangyari sa amin mga babes. Matagal na yun. Matagal na tinatago ko. Ayun mga babes. So, siguro dito muna tayo mga babes. Mag-e-end na muna ako dito kasi iyon lang yung gusto kong masabi sa inyo mga babes. So, maraming salamat. Maraming salamat pa rin mga babes sa mga sumusuporta sa akin sa aking YouTube. Thank you. Sana lumaki-laki na yung nating sahod natin para naman makatulong din ako sa nanay at tatay ko. Gusto ko din silang guminhawa habang nandyan pa sila. Habang nandito pa sila sa mundo, gusto ko silang maging lumigaya, sumaya yung buhay nila habang nandito sila. So, ayun mga babes, maraming salamat po. So, sa next vlog, baka lumabas tayo mga babes kasi nga bibili din ako ng pagkain ni Coco dahil naubusan na rin siya kahit na umuulan. So, ayan, maraming salamat po. Mag-e-end na po ako dito. Ayan, kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye! See you po sa aking next vlog. Be nice and be good. God bless everyone! Pero alam niyo mga babes, doon sa ex ng kapatid ko, i-ano ko na sa inyo. Iyon matagal niya na yung naka-live-in. Magmula nung naging kaibigan ko din yung kaibigan ko nung una, yung ex niya. Kaibigan din siya ng kapatid kong bunso, yung ex niya. So mga bata pa lang kami, magkakasama na kami mga babes. Siguro mga teenager pa. Ayan, so magkakasama kami, magbabarkada kami mga babes. Kahit na ganito ako may edad ako sa kanila, para pa rin akong bata. So magkakasama kami nung ex niya. Ayun, matagal talaga silang magkasama mga babes. Ilang taon silang magkasama, magka-live-in at magkakilala. So, kahit na may ginawa yung ex niya na hindi din maganda,
sa amin at sa kanya, hindi siya, kasi ibang usapan na yun yung nagawa niya sa kapatid ko. Pero hindi siya sumagot-sagot sa nanay ko, sa tatay ko. Hindi din siya sumagot-sagot sa amin, sa ate ko, sa akin, dun sa isang ate ko. Hindi, mga bebs. Dahil alam niya na kasalanan niya. Kasi yung ibang may mga kasalanan sa sila pa yung may ganang magalit, tsaka grabing sumagot, diba? Pero siya, hindi talaga siya. Ang ginawa niya, tumahimik lang siya, mga bebs, at nagtago, at hindi rin siya nagpakita sa amin. Iyon yung ginawa niya, kahit sa Facebook, mga bebs. Wala siyang mga post na hindi maganda, yung mga comments, wala. Pero itong bago niya, 1 taon pa lang sila, ha? Feeling na siya, mga bebs. Feeling kasal na sila. Feeling pag-aari niya na yung kapatid ko. Grabe siya makapost, parinig sa Facebook, kahit yung nanay ko pinaparinggan niya. Yung ganun ba ugali ng babaeng niya, yung babae niya ngayon. Yun yung hindi namin nagustuhan sa kanya. Yung mahilig siyang mag-post sa Facebook. Kami kasi, mga bebs, nung nangyari yon, hindi kami nagpo-post, wala kaming pinaparinggan. Siya lang lagi nagpaparinig, mga bebs. Kaya yun, uminit din yung ulo ng ate ko, mga bebs. Kaya dapat kung may problema, mag-usap sila, di ba? Mag-usap, mag-chat siya sa amin. Hindi, mga bebs, ang ginagawa niya, post siya ng post sa Facebook. Yun yung pagkakaiba nung ex ng kapatid ko at yung ngayon. Kaya nga sabi ng nanay ko, mas okay pa daw sana kung nagkabalikan na lang sila nung ex niya, eh. Kahit naman ako, mas okay pa din sa akin magkabalikan sila nung ex niya. Dahil kahit anumang nangyari, wala kaming mga samaan ng loob na masasakit na yung mga nakaraan, wala siyang mga sinabi sa amin na masasakit. Kaya, napatawad na namin siya, mga bebs. Kaya, ngayon ay okay naman kami. Kahit naman yung ate ko, napatawad niya na rin yung ex ng kapatid ko. Kaya yung anak niya, ayun, pagka Friday, yun, iba kasing usapan yun, mga bebs. Napaka-privacy na talaga nun. Basta pag Friday, kinukuha ng nanay ko yung anak niya, hanggang Sunday nandun sa amin sa bahay. Ganon. So, ayun, mga bebs, yung kwento sa kapatid ko, mga bebs. Ayan. I wish and I hope maging okay lang ang lahat. Bahala na si Lord. Siya na yung bahala at siya na yung gumalaw para sa aming pamilya. Siya na yung bahalang gumalaw sa amin, mag-ayos sa aming pamilya. Ayan.